1 year Sabong gives government billions. Ibalik ko lang ang mahal namin sa buhay. Nagulat ang karamihan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na idinawit ng DOJ sa mga nawawalang sabungeros. Ganito na kapayat ngayon. Yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso ko. Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Isa namin nilalatag yan. Nilalatag pa namin ng maayos. Sabi ko nga, case build up yan. Hindi naman basta-bastang paglabas ng testigo, ito na yung korte at may hatol na, hindi gano'n. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, na posibleng ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may kaugnayan sa mga nawawalang sabungeros. At kung totoo man ito, ilan na kaya ang naitapon sa taali na hindi nabigyan ng hustisya? Noong April 2021 hanggang Enero 2022, sunod-sunod ang pagkakawala ng mga sabungeros sa iba't ibang panig ng bansa. At ayon kay Secretary Boying Remulla, may kaugnayan umano ang pagdukot sa mga sabungero sa kampanya kontra druga. Ayon naman ni VP Sara Duterte na hindi na nila ikakagulat ito na talagang idadawit ang kanyang ama na nakukulong ngayon sa Netherlands upang sisirain umano sila. Okay siya. He's in a good mood today. Mag-isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun. So, ang discussion namin, binalitaan ko siya out sa mga missing sabungeros case. And then, ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sabungeros case. So, sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Mananagot kaya ang nasa likod at ang gumagawa nitong karumal-dumal na krimen? Mabigyan kaya ng hustisya ang mga nawawalang sabungeros? Kayo, sang-ayon ba kayo na ihinto na sa ating bansa ang lahat na uri ng sugal? Sugal lang naman yan. Madalas natin itong marinig na palusot. Tila ba maliit na bagay na walang epekto sa buhay ng karamihan. Ngunit kapag tinitingnan ng mas malalim, lalo na sa ating panahon ngayon, ang isyo ng sugal, waiting man, online casino, online sabong, ay hindi lang ito personal na bisyo. Ito ay sugat sa moralidad, pasanin ng lipunan, salot ng ating pamahalaan. Sa likod ng bawat sugalan ay may mga opisyal umano at mga politikong pinasusukulan upang magbulag-bulagan at magkunwaring wala silang alam. Sa ganitong paraan, pinalakas nito ang kultura ng katiwalian. Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At may busis ng masan din tayo dito. Ang katanungan natin, naniniwala ba kayo na dawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa missing sabungeros? Ngayon, itinuturing na umano ng Department of Justice si Atong Ang at si Gretchen Barreto na suspect sa naturang kaso. Sa isagawang press conference, ito ang inihayag
sa saksing si Dondon. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilalang kilala ko naman yan sila sa mukha. Itong si Colonel Malinaw, membro ito ng online sabong ngayon na active dahil siya ang CIDG, siya ang PD ng Batangas. Pwede natin sila ipa-lifestyle check. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Ngayon, yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidungan para matapos na yung problema mo na yan. Sa totoo lang, kung ang tanong niyo nababawala ba ang tanong mo? Kasi ako alam ko, hindi akong involved sa illegal drugs. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, na nila. Wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam mo lang na buong pamilya ko, papatayin niya. Una sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Okay. Sa taong 2022, sa hearing, nakita natin na kasama pa sila ni Atong Ang, no? Nasa likurang bahagi siya. Pero ngayon, siya na ang tumindig na kumontra sa kaniyang kinikilalang boss. At ito bahagi sa press conference. O National Police Commission kamakailan. Sa Napolcom ito, mga kapatid, may kaugnayan sa pagsampa ng kaso sa mga pulis. At meron pa umanong mga pulis na di pa niya napangalanan dahil kilala lang niya sa mukha. Ngunit isang malaking kaganapan ang nagbago ng kanyang desisyon. Ang pagnanais niyang makamit ang hustisya para sa mga nawawala at kanilang pamilya. Alam mo ito si Mr. Atong Ang, chismoso rin kasi ito. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo. Hindi ko lang ginagawa. Kahit sinong tao. Yun. Sinabi daw umano yan kay Atong Ang na pinapapatay pero hindi lang nagawa. Si General Estomo nagpa-interview na din kaugnay dito. Tuloy natin. Patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Sa kanyang pahayag, muling pinangalanan ni Patidongan ang sinasabi niyang mga alpha members na siyang nagplano at nagpatupad ng mga pagdukot sa mga sabungerong umano'y. Ang mga miyembro ng Alpha, yun umano ang maghati-hati ng 170 million ba sa gambling. Ang mga talaan ay naisumiti na din sa Department of Justice. Inandaraya sa online sabong. Una na rito si Charlie Atong Ang, may-ari ng pitmaster si Sabong at itinuturong pinuno ng grupo. Engineer Celso Salazar, ang sinasabing utak ng mga operasyon. Eric De La Rosa, ang nagmomonitor ng sabungan upang tukuyin ang mga nandadaya. At si Gretchen Barreto, isang sikat na artista at matalik na kaibigan ni Atong Ang, umano'y isa rin sa mga nagpapatibay ng mga desisyon sa grupo. Ayon pa kay Patidongan, 12 pulis pa ang sangkot sa mismong pagdukot at pagtoda sa mga sabungero. Sinampahanan niya ng reklamo ang mga ito matapos isiwalat na sila raw ang mismong tagatapon ng mga bangkay sa Taal Lake. Ang una niyang binanggit ay si Colonel Jacinto Malinaw Jr., ang una raw niyang nakilalang kasabwat. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Celso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Itong si Colonel Malinaw, membro ito ng online sabong ngayon. Sandali, sagutin muna natin itong katanungan ni Solidong Katoliko, Bro Windel.
magandang hapon. May tanong lang ako, bro. Anong verse yung rebulto ng propeta na hindi ipinawasak ng Diyos? Ang di nagwasak ay si propeta Josnias. Nang inutos ng Diyos na lahat ng mga Diyos-Diyosan ay wawasakin, sunugin, gibain, nasa ikalawang hari, Kapitulo 23, 15 hanggang 18, kahit sa protestant na salin. At nang nakita niya ang monumento ng propeta, sabi ni propeta Josnias, huwag niyo yang galawin, huwag niyong wasakin. So hindi lahat ng mga monumento ay Diyos-Diyosan. Okay, balik man na tayo sa isyu. Yun na active dahil siya ang CIDG, siya ang PD ng Batangas. Ang hiling ko lang, pwede natin sila ipa-lifestyle check para alam ng sambayanan. Yan si Colonel Malinaw. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Kinabukasan, nagtalo pa sila. Kasi ang sinabi ko na yung si Patawig, si IDG Patawig, na dapat isama ko rin dito. Pwede ba yun, sir? Yan mismo ang muntik na bumaril sa ulo ko. Nadampot ko lang yung anak ko. Sabi nung isang kaibigan ko habang doon ako sakyan, sir, buti, nandyan yung buong pamilya mo. Kwento ka na lang sana ngayon. After that, nung lumabas ako ng kulungan, dahil ipinansahan kami ni Mr. Atongang, siguro nakuha na rin ni Colonel Malinaw yung reward niya na 6 million. Hindi na kontento. Pinuntahan nila ako doon sa farm. Kasama si Mr. Atongang, Engineer Censo Salazar, Mayor Argemia, at saka si Colonel Malinaw. Ngayon, akala ni Colonel Malinaw, bibigyan siya ng pera ni Mr. Atongang. Pero hindi ko alam kung mayroon sikreto silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaalam ako kay Mr. Atongang, Boss, kailangan ko umuwi ng Mindanao ang magpahinga muna ako. Ang ginawa nito ni Colonel Malinaw, sinundan ako hanggang Mindanao. May pizza, December 23, 2023. Sumunod siya sa akin doon at inalam daw niya kung saan ako nakatira, and then nabiktima pa ako ng 200,000. Maliban sa 200,000, binigyan ko pa siya ng alak. Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguiat noong 2021? Involved dyan, yung team leader na si Lieutenant Colonel Orapa. Attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin, Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atongang sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atongang, ito si Arvin Manguiat, siya ang pinanser ng Mansusupe. Ngayon, minisyonan na pinapaambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manguiat. Sabi ko kay Mr. Atongang, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman namatay si Marvin Manguiat. Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin na, Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So, overall, 4 million maliban doon sa Imagine kay Lasco, 4 million daw ang binigay. bit nila na At sa sabi ng misis ni John Lasco at yung mga pamangkin na nasa loob ng bahay noong pinuntahan sila sa mga nagpakilalang mga NBI daw, pero naituro talaga nila na yung nagpakilalang NBI police pala. Dinala pa yung
mga pera nila at kagamitan. Ilang mga napaka-importanting kagamitan. Bold. Kitang-kita naman yon sa CCTV. Isa sa pinakamabigat na pangalan na ibinunyag ni Patidongan ay si Retired General Jonel Estomo, isang dating mataas na opisyal ng PNP. Ipinanganak sa Tagbilaran, Bohol, graduate ng PMA class. Ako, taga Tagbilaran, Bohol pala to Tagbilaran, Bohol. As 1,000. Na ipanganak siya. So, mga kasano to? 1992, Tangladiwa. Nagsilbi bilang Regional Director ng PRO 7, Central Visayas, PRO 5, Bicol, at NCRPO, Metro Manila. At noong Enero 2024, siya ay naging Deputy Chief for Operations, ang ikatlong pinakamataas na posisyon sa buong PNP. Ayon kay Patidongan, malapit umano si Estomo sa grupo at may direktang ugnayan sa mga operasyon sa mga sabungero. Si Estomo, alpa yan. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance. Pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan yan. May monthly yan sila. Is alpha nga. Pag sinabing alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo. Siguro hati-hati sila sa 70 million aman. Ngayon, yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin medyo kulang to. Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang-kulang 30. Dati kasi to mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali na, sir, bigyan mo ako ng kopya noong lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa nung panahon ni General Mata. Bukod sa mga pulis, may ilang politikong binanggit na umano'y kasapi ng Alpha Group. Bukod doon sa mga pulis, may other public official pa po ba na sangkot dito sa kaso ng missing sabongero? Yes, yung Vice Mayor na lately nang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor po ng... Ex-Vice Mayor yon ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nilang polis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala, kung paano katayin. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing sabongero na inutusan ni Mr. Atong Ang. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. Alin ba rin na may kaso ng paggawa ng missing sabongero sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga na-delay yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon dun sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabongeros?
Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok, kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Urapa, nabanggit pa sa akin nung isang pulis din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok, hindi lang isa yon, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako. 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Okay. Merong mga sabungero na sabi nila inaakusahan din umano sila ng panyonyopi. Yung panyonyopi, no, sa manok, iba't ibang paraan para matyupi, madaya. Ngayon, inuli na daw sila. Pero pinipili. Sabi ng security daw, anong gusto ninyo? Patayin o kakasuhan? Mas pinili daw nila na kakasuhan sila. Kaya, kinasuhan sila at nakulong. Ngayon, sila'y isa sa mga saksi na ngayon. At isa sa mga pulis na harap-harapang itinuro nila sa Senate hearing ay yung pulis din na itinuturo sa asawa ni John Lasco at mga pamangkin na pumasok sa kanilang tahanan. Eto mga kapatid. Ako nga po pala si Alvin Endon po, sir. Ito, nakulong na ito dahil sinampahan ng kaso, may kaugnayan sa panyonyopi, pero ang kaso daw ay drugs ang isinampa. Yun ang sabi. So, kaya nga, may kaugnayan ba talaga sa war on drugs itong missing sabongeros? So, sinampahan sila ng kaso dahil pinagpipili sila anong gusto niyo, papatayin o sampahan ng kaso. So, mas pinili nila natural umano, sampahan ng kaso. Tiga Tanay Rizal po. Tanay Rizal pa rin? Tanay Rizal? Opo. Sige, continue. Naglaban po kami sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18, 2020 po. Dumating po kami doon, alas 7 po ng gabi. Nung dumating po kami doon, kakaunti po ang tao. Sa ating boses ng masa dito, naniniwala ba kayo na dawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa missing sabongeros? Merong 78% yes, 22% no. Okay, tuloy natin mga kapatid. Dahil ang itinuturo din niyang pulis, no, ay yung pulis din na itinuturo ng mga kamag-anak ni John Lasco, isa sa mga missing sabongeros. Nagtanong po ako sa gwardiya, bakit po kakaunti ang tao? Nung pong tinanong po ako ng gwardiya, nung sinabi ko po sa gwardiya na bakit kakaunti tao, sabi,
ang kaduktong po daw noon, nasa Pila Laguna po. Sa Manila, sa arena po. Kaya po ang tanong ko po sa kanila, anong oras po ang umpisa ng laban po namin? Kasi po, sinalihan po namin 6-tag daytime derby po. Kaya po ang sabi po sa amin, 3:00 po ng daling araw ang umpisa po ng laban namin. Ngayon po, naghintay na lang po kami doon. Kaysa bumalik pa rin po kami, naghintay na lang po kami. Tapos? Nung maghintay po kami, mga bandang 3:00 po ng daling araw, nag-umpisa na po ang laban. Dalawa po kasi yung entry po namin eh. Tapos? Nung naglaban na po kami, doon sa unang entry po namin, 2 panalo po, tapos 1 tabla. Doon po sa pangalawang entry, 2 panalo po, 1 talo po. Doon po sila nagka-aberya po sa pangatlong laban. Ang sabi po daw na, bakit po daw nabali yung buto ng paa ng manok. Tapos? Nung pong sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong manok ng sentensyador ng Palasan po, sa Laguna po. Tapos? Nung kinuha po niya sa amin, sabi po sa amin, mga manchachope ata kayo eh. Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Kaya po ang sabi sa amin po. Sino yung nagsabi sa'yo? Yung pong sentensyador po doon sa Santa Cruz, Laguna po. Sige, tuloy. Nung pong sinabi po sa amin na dinala po nila sa doktor. Ang sabi po sa doktor, baakin po daw yung binti, tignan kung may kayas yung buto. Pag may kayas po daw, hindi na rin po daw kami makita. Sabi ko naman po sa kanila, sige, patingnan niyo po. Tingnan niyo po kung may kayas. Kami naman po ay willing dyan sa sinasabi niyo kasi hindi naman po talaga kami gumagawa ng ganyan. Tapos? Noong pong time na yun, nung magkaroon ng aperya po doon, yung pong mga huling laban po namin, hinold na po nila ng laban po namin. Hindi na po kami pinatuloy. Tapos? Nung hinold na po kami, may mga, may mga gwardiya na pong nakabantay po sa amin. Kaya po, yung driver po namin, bumibili po ng pagkain. Mga bandang, mga 4:30 ng umaga. Bigla pong nagdami na po ng security guard po doon sa loob ng sa bungan po. Binabantayan na po kami doon sa May 10. Then? Nung pong binantayan po kami sa May 10, siguro po mga pa-alas 5, bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo ba yung may entry ng game farm? Anong ginawa sa'yo? Sino? Hinalbot po akong bigla sa damit po. Sino yung lalaki na yun? Si, alias Dondon po. Dondon? Opo. Andito ba siya sa sesyon? Si alias Dondon po. So, kung si alias Dondon, ito si Dondon na tumindig ngayon na testigo siguro ang tinutukoy niya. Saan? Nandito? Ito pwede mo ituro? Opo. Sino? Saan? Anong ginawa ni Dondon sa'yo? Inalbot po niya ako sa batok po, sabi. Tingnan natin, ipakita ba sa video. Alias Dondon. Di ba? Si alias Dondon o alias Totoy. Subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos? Tapos po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami ginaganito? Wala naman po kaming alam dyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. Then?
Nung ano po, dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingahan po sa may loob ng sabungan po. Tapos po tinanong. So may iba't ibang paraan sa pag TUP daw. Una, yung iba ay paiinumin ng purga yung manok para manghina. Ilan lang yan na paraan. Pero mukhang okay ang manok daw. Yung nagdala, doon pala umano sa kabila magpusta. Po niya sa akin kung nasaan po daw yung mga kasama namin. Kasi po dalawa lang po kami nung dinampot eh. Yung pong dalawa, yung kapatid ko po at saka yung anak ni Sherwin Garcia po, inutusan ko po na kumuha na ng gate pass para makauwi na po kami. Tapos anong ginawa ni Dondon sa'yo? Nung pagkalpot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay-pahingahan po niya. Bahay-bahay? Oo, doon po sa may para pong pahingahan po niya. Tapos? Nung po kami, doon dinala po niya ako, sabi po sa akin, wag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. Tapos? Eh, nung pong sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman. So, di lang talaga ito basta-bastang sugal lang mga kapatid, no? Di lang buhay ng mga manok ang pinaglaruan dito. Pati buhay tao ang pinaglaruan. Naman po kami ginagawang kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandoon po kumukuha ng gate pass po para makauwi na kami. Meron ka sinabi dito sa affidavit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone. Apo. Sino tinawagan niya? Ang pakirinig ko po, kalapit ko po siya. Ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung Boss A? Yun po ang po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dondon kay Boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchochope. Tapos? Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka-loudspeaker po. Loudspeaker? Opo. Rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Atong Ang? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin niyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang nakarinig? Pati mga kasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. Ito pagkahan tayo Opo. Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Opo. Perjury ang kaso mo. Opo. At pwede kita ipa-withdraw from the Witness Protection Program. Opo. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na Boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos po nun, tinanong po ulit ako ni Dondon po. Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. Sino ang boss mo? Si Lisario Tolentino po. Lisario Tolentino. So nakinig talaga si Atong Ang dyan, no? Po. Tolentino. So dito, kasama pa. No? Kasama pa sila ni Dondon. Di pa sila nag-aaway ni Dondon. Then pagkatapos? Nung pong inamin ko, sinaps po nila. Sandali Kumsek, andito ba si Lisario Tolentino? Yung financer nila? Yung boss nila? Sige lang, i-check mo muna kung wala. Sige, tuloy mo. Nung sinabi ko pong si Lisario Tolentino, isinaps po nila yung
sa cellphone nila yung yung FB ng ni Lizario Tolentino po. Ngayon po, nung makita nila, pinicturean po nila. Sabi, eto yung nanggaling din dito. Sino yung nagsabi nun? Si Dondon po. Dondon? Apo. Hindi mo si Dondon, ito patidukan. Apo. Sinong sinabihan niya? Ngayon, si Dondon talaga. Dondon pati ay yung naging saksi ngayon. No? Ang itinuturo niya na nang hablot sa likurang bahagi sa kanya at sasabihin pa, huwag kang papalag kung di ka gustong mapatay. Yung pong pag-search po niya doon sa pangalan ng Lizario Tolentino, lumitaw po yung mukha ng boss ko. Oh. Ang sabi po doon sa mga tauhan niya, eto rin yun ang galing ditong taong na nahuli din natin. Tapos? Nung makita po nila, tumawag po siya ulit. Ang sabi niya po doon sa katawagan niya. Kung maalala ninyo, yung ina ni John Lasco na inimbita din dito, di ba, na-interview at pinarinig na natin na pagkatapos ng nag-break daw umano sa Senate hearing na ito, pinapasok sila sa loob ng isang room. At nandun si Dondon, si Atong, yung mga abogado at may offer sa kanila. Pati na lifetime na medicine daw ino-offer, di ba? Na interview at pinarinig na natin. Ang tanong, may kasunduan ba na naganap tali ni Senador Bato at ni Atong Ang? Bakit sa isinagawa ng break ay pinapasok sa loob ng room para may offer, ngunit hindi nila umano tinatanggap? Okay, tuloy natin. Boss, yung pa rin po ulit, yung tiga Batangas po. Tapos? Noong pong ngayon, sabi po, sige, ipasa nyo na yan sa PIB. Pasa ninyo sa? PIB po. PIB? Opo. Alam mo yung kung anong PIB? Hindi po. Sige. Continue. Noong pong dumating po yung tinawagan po ni Tonton na sinasabi nilang PIB, pagdating po nila, may lumapit kaagad na isang lalaki doon sa magtatay, parehas sinampiga po. Ano? Sinampiga parehas po. Pag yung sinampiga? Pasensya ka na, Bisaya ako, hindi ko alam nung sinampiga. Yung pasampal po sa ganito. Sinampalong, sa Bisaya yan, sinampalong sa amin, sa inyo, sinampiga. Sampiga po. Sino sinampiga? Sinong gumanon? Si Navarrete po. Navarrete? Apo. Sino yung Navarrete? PIB. Ha? PIB po. PIB. Nandito ba siya? Apo. Ituro mo. Siya po. Yan. Saan ba si Navarrete? Ang tinuturo niya, yon ang tinuturo din ng mga kamag-anak ni John Lasco na pumasok sa kanilang bahay. Isa sa mga pumasok sa kanilang bahay. At gustong pabuksan yung vault daw, pero kinuha nila yung vault. Diyan, Navarrete, will you please stand up? Tumayo ka. So, kasagsagan pa ito sa COVID, mga kapatid. Kumsik, eskorta mo nga at ituro niya kung sino yung Navarrete na yan na sinasabi niya. Pakitanggal mo, Navarrete, yung kuan mo. Navarrete, yung cover mo. So, hindi lang ito ang nagturo, kundi pati na yung mga kamag-anak ni John Lasco. Tinuturo din si Navarrete, pero sabi niya,
Hindi totoo yan dahil nasa checkpoint kami sa oras na yan. Ang Navarrete na sinasabi mo. Paano mo nalaman na Navarrete ang pangalan niya? Hindi, balik ka muna dito. Balik ka muna dito. Thank you, thank you. Balik ka dito. Sige. Paano mo nalaman na siya si Navarrete? Yung pong kami dalhin po nila Sandali, pagpunta niya doon, sinampalong niya yung pong yung magtatay po. magtatay, nakasibilya siya, naka-uniforme. Nakasibilya po. Oh, paano mo nalaman na Navarrete na nakasibilyan na siya? Nung po malaman ko na po yung mga pangalan nila, nung kami po idalhin nila sa kulungan po. Gawa po ng marami din po silang hinuli, kilala po sila doon sa kulungan na yun. Saan kulungan yan? Sa Pagsangan, Laguna po. Station? Police station? Pakbase, Laguna po ang ano nun. Ano? Pakbase, Laguna po. Pakbase, Laguna? Opo. Navarrete, ano itong Pakbase na Laguna? Na dinala ninyo dito? Yan. Kasama niya palagi ang abogado niya at ang abogado yung magbigay ng guide sa kanya. Sir, wala po kaming pakbis po, sir. Ano yung sinabi mo Yan, so, mapansin ninyo, yung abogado minsan magbubulong sa kanya. Yun po ang pagkakalam ko po, yung Pakbase, Laguna po, sa sa Hindi, police station. Opo. Police station, hindi. Police station po. Police station ng Pakbase. Pagsanhan, Laguna? Pagsangan po, Pagsangan. May Pagsangan po. So, police station yun ng Pagsanhan? Opo. Hindi Pakbase. Pero nakalagay po sa acronet, nakalagay po pangalan, Pakbase po. Sandali pag magsabi ka Pagsanhan, Laguna, sir, spelling mo, Pakbase. Hindi ko po kaya, sir. Paano mo nasabi Pakbase? Narinig mo lang? Hindi po, sinabi po sa amin yung doon, yung bantay ng police po. Kasi po, hindi ka marunong magsulat, magbasa? Hindi ka marunong? Hindi po. Pero paano mo nalaman Pakbase? Sinabi po sa amin nung bantay na sa kulungan po. Grabe, no? Siguro ito nakapag-aral dahil di siya marunong magsulat, di siya marunong magbasa, pero marunong lang makipagsabong. Sa kulungan? Opo. Ano yung bantay sa kulungan? Police? Yung police po. Naka-uniforme siya? Opo. So police station yun? Opo. Kasi pagpunta mo doon, makita mo Pagsanhan, police station. Opo. Pero hindi ka marunong magbasa? Hindi po. Anyway, sige, tuloy mo. Doon ko po nalaman yung mga pangalan nila. Sinabi po sa amin nung nakakulong doon. Ganun yung tao ngayon. Sandali muna, may nagtanong dito si Ronnie Alfonso. Bro Windel, paano mo nasabing dawit si PRRD? May prueba ka ba or evidence? Di po ba ang nagsabi niyan ay si DOJ Secretary Buyeng Remulla at naunang sinabi niya may recorded daw, may tawag, may kaugnayan ang pagkawala sa mga sabungero sa kampanya kontra droga. Itong na-interview na ito na hinuli, sa mga security, pinipili siya. Anong gusto mo? Ikaw ba'y papatayin o ikaw ba'y kakasuhan? Kayo ba'y kakasuhan? Mas pinili umano nila kakasuhan. Dahil inakusahan silang nanyunyupi. So, ano ang kaso sa kanila? May kaugnayan sa drugs. Okay, tuloy natin. Ito pangalan yan.
Yung isang tao, ganito pangalan. Yung isang tao, ganun ang pangalan. Hanggang sa tinandaan ko na lang po. Okay. Tapos? Nung pong kunin po kami, ang may head pa po sila dyan eh. Meron pa po silang head dyan. Sa busis ng masa natin ngayon, na naniniwala ba kayo na dawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa missing sa Bungeros? Nangunguna ngayon ang yes at merong 76% at no 25%. Okay, tuloy natin. Head? Apo. Sino? Si Michael Calabaria po. Claveria? Apo. Paano mo nalaman na head? Iyon po ang tinatawag nilang head na sila po ay sumusunod doon. Nakikita mo? Apo. Dito sa loob ng season hall, nakikita Wala mo? po. Ha? So, kung maalala ninyo sa Senate investigation din kaugnay sa Pogo, di ba? Sinabi din na may reward system sa nangyaring war against drugs. At yung reward system, ginawa daw galing sa Pogo. Naalala nyo ba yon sa Senate investigation? Ang tanong, may posibilidad ba na may reward system din na kinuha sa isabong o sabong? Okay, tuloy natin. Wala po dito. Saan ba si Claveria? Si DJ. Yung Claveria. Patawag na ninyo. Bigyan niyo upuan dyan. So, siguro, di na pag-isipan siguro ng mga humuhuli nitong naging saksi ngayon na puputok itong issue na ito. At lalabas na lalabas talaga. Bakit? Dahil pinahintulutan pa silang magpili. Anong gusto ninyo? Papatayin kayo o kakasuhan kayo? Eh di, simple umano, mas pinili nilang kakasuhan kaysa papatayin. At ito ngayon, nagiging saksi na. Asan na ba yun? Yung parang namumuno doon na pinakang under nila yung tatlo po. Noon po kami kinuha, habang kami nilalabas na po sa sabungan, ang sabi po niya sa amin, bakit si Boss Atong pa ang inyong ang inyong binangga? Hindi nyo ba alam, pader yun? Dapat hindi, iba na lang ang binangga nyo, hindi na yun. Sino nagsabi niyan? Si Michael Calabaria po. Claveria. Andiyan na, Claveria, wala pa. Nandito na po, Your Honor. Ikaw si Michael Claveria. Anong ranggo mo? Police Master Sergeant po. Ikaw ang team leader ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna? Hindi po, Your Honor. During that time po, si Police Lieutenant Henry S. Sasaluya po, Your Honor. Pero ikaw yung pinaka-senior ngayon. Yes. Yan. Yes po. Sandali. Mag-out ka muna, please. Pakitaas lang po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seat. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Anong sinabi ni Claveria sa'yo? Nung po sinabi po sa amin ni Calabaria po na habang nilalabas po kami sa sabungan, sinabihan po niya kami na bakit si Boss Atong pa yung binangga namin. Bumangga po daw kami sa pader. Sabi na, tapos? Ang sabi ko naman po, nag-ano lang po ako na
Sabi ko, hindi naman po kami nagchochoke eh. Tapos sabi sa akin, hindi mo ba alam? Tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. Ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami. 5,000 isang ulo po. Totoo yan, sinabi mo yan, Claveria? Hindi po, Your Honor. Again, I am reminding you na under oath ka, pulis ka, di ba? Sir, Huwag kayo magsinungaling dito sa committee na ito. Yes po, Your Honor. For information po sa everyone, Your Honor, I would like to inform na nandito po, na ito si Alvin Inden po, Your Honor. Nahuli na po yan way back 2015. Mamaya na, tatanungin kita tungkol dyan. Sige po, Your Honor. Nahuli na ito ng drugs noon pa, di ba? Yes po. At ngayon, kinasuhan na naman yun ng drugs. Yes, sir. Doon sa Pagsanhan, Laguna. Yes, sir. Pero hinuli ninyo doon sa... Yan, drugs talaga ang kaso, no? Kahit na inaakusahan sila sa panyuyopi sa manok doon sa Sabong, ang ikinaso sa kanila, drugs. Okay, tuloy natin. Sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi po, Your Honor. Ito was a legitimate operation po, Your Honor. It was legitimate operation po sa ng bypass. Oo. Ano na? Yes, sir. Alam mo, pagprangkahan tayo dito. Excuse me, Your Honor. Since ako naging Chief PNP, sabi ko sa inyo, I am your number one friend. You are performing your duties properly, legally. Magpakamatay ako sa inyo. Didipinsahan ko kayo till death. Kapag ginagawa ninyo yung trabaho ninyong matino at legal, isusugal ko yung buhay ko para sa inyo. Pero pag kayo naman ay gumawa ng kalukuhan, illegal, okay, I am your number one enemy. Yan yung sabi ko sa inyo noon pa eh. Kaya sana huwag tayong maglulukuhan dito. Yun lang sa akin. Bakit sinabi ni Senador Bato na huwag tayong maglukuhan? Dahil nauna nang sinabi ng mga saksi na hinuli sila sa loob ng Sabong dahil inaakusahan silang nanyunyopi. Ngayon, pinapili sila, anong gusto ninyo? Sampahan ng kaso o papatayin kayo? So mas pinili nila na sampahan ng kaso. At ngayon, sinasampahan sila ng kaso na drugs at ayon sa pulis na ito, legal operation, bypass operation daw. I love you. You are my man. Kabaro ko kayo for how many years? Pareho tayong uniforme. Pero pag kalukuhan ang ginamit ninyong uniforme sa kalukuhan, goodbye. I am your number one enemy. Pagkahan tayo. Pero kung you are unduly accused by these people, I am here to protect you. Wala tayong may tago dito. Andyan si Lord. Nakikinig sa lahat ng pinagsasabi natin dito. Kung tayo sinungaling, alam ng lahat yan. Lalabas ang katotohanan dito. Kaya, magpakatotoo tayo. Huwag natin gamitin yung ating uniforme at sapa sa kalukuhan. Dahil doble ang ating pananagutan dyan pag tayo nagluluko. Sige, tuloy mo. Your Honor, yung po sa sinasabi niya na hindi po daw kami sa Sabungan nahuli. May katibayan po ako sa Sabungan po kami inuli. Yan. May katunayan siya na nahuli sila sa Sabungan. Pero ayon sa pulis, hindi sila sa Sabungan nahuli, kundi legitimate bypass operation. Ng November 19 po ito. 2020 po. Lagot ngayon. Ano ito? Pahingi po dito, sir. Thank you. Yan po yung Your Honor, yung pag nagpapasok po kami ng entry name. Owner, Cycross, entry name, Game Farm, Midnight Stagan, 12:30 p.m.
So ito nagpapatibay na nandoon kayo sa sabungan. Opo, Your Honor. Doon kayo hinuli. Opo. Ha? Opo. Tanungin natin si Julie Patidungan. Oh, yun, si Dondon, Patidungan. Kasama pa sila ni Boss EE niyan. Hinuli ba niyo talaga ito doon sa sabungan? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po. Hindi. So, hindi daw, hindi nahuli sa sabungan. Yun ang pahayag ni Dondon. Pero mas mabuti siguro matanong na ito dahil nasa panig ng gobyerno ba. Totoo ba ang sinabi ng saksi na hinuli sila sa loob ng sabungan? Dahil nagkukontrahan na ang naturang pahayag sa pahayag mismo sa pulis na legitimate operation. Opo. So sino kayo na nagsinungaling? At saka, Your Honor, yung sinabi niya kanina. Ito si Dondon, no? Sa hearing na ito, di pa siya kumakalas sa grupo ni Boss EE nila. Nasabi niya, Boss E daw yung kausap ko. Minsan hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss E. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling? Ikaw o siya? Your Honor. Excuse me, Your Honor. Yes, go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have the... May explain sa inyo. Yes. Marami pong salamat. So si Atong Ang ito, part of conspiracy daw. Kanina po ito. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon. Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. So katiwala talaga niya si Dondon, yung naging saksi ngayon. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm yan, 3, 4 na farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atongang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever, kung anong klaseng tao si Inonog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige. Sir? Gusto niyo po malaman yung conspiracy. Go ahead with the conspiracy. Patapos na natin, mahaba-haba konti lang to, pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to, pagka na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos itong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Yan. Kaugnay sa conspiracy daw. Kaya si Undersecretary Attorney Claire Castro, sabi niya, ba't sa panahon ni Duterte di na-solve ang kasong ito? Ito, ang kaniyang pahayag. Pakinggan muna natin. Takot na takot ka na ipapatay ka. So, malaking bagay yon. Kaya, so, tanong na, bakit kaya hindi nga na-solve, di ba? Panahon naman nangyari ito ni dating Pangulong Duterte. Sige, panoorin muna natin ito ng konti, mga kaklir, ha? Bilisan na lang natin. Okay, pabilisan natin. Yan, 1 minute lang naman to. Oops.
Sinabi po ni SOJ na may 15 na police na under restrictive custody in relation to their alleged involvement po dun sa missing Sabongero case. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing Sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. So may 15 na. So, ikilanta na tong 15 na polis na to, mga ka-clear. Ba? Under restrictive custody na to. So, iniimbestigahan na to na malaliman. Na hindi nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Are they here, sir, in Camp Crame? Yes, they are in Camp Crame. Last question. Ano po yung pinakamataas na rango dun sa 15 na? Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel, mataas na rin, ha? Thank you, sir. Yung pamilya... So, dahil sa panahon siguro ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa kumalas sa grupo si alias Totoy, itong si Dundon. Ng ilang nawawalang Sabongero, nasa CIDG po last Friday. At ang panawagan po nila sa PNP, sisirin na po yung kung saan man tinapon sa Talig. Ano pong latest po dito, sir, sa panig ng PNP? Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan, ay hindi man lang... Sa press conference na ito, di pa na sisid, pero alam niyo naman, no, na sisid na talaga ang naturang mga okay, dito muna tayo sa bahagi. Pogo. Oh, ito, sabi niya, bakit niya hinayaan? Kaperahan na naman. Kung lahat ng Pogo, mga kakli, totoo. Kasi di ba kaya niya binigay yung Pogo, sinabi ni Andrea, ang pangalan nun? Domingo, ng Pagcor, malaki kita sa Pogo. Ayan, pati online, isabong. Pero bakit ang laki pa rin ng inutang niya yung panahon niya? Kasi ang lalaki ng confidential funds eh. Di ba? Oh, kasama na yun. So, bilyon ang kita sa isabong nga. Di ba? Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may sa Pogo pa. Kung malaki ang kita para sa pamalaan, bakit? Kung bilyon ang kita, bakit lumalaki ang ating utang? Okay, tuloy natin. Ngayon. Kasi ngayon, hinahanap ni BP Sara, nasaan yung inutang? Saan na? O, nasaan na nga ba? BP Sara, nasaan na ba inutang? Ha? Yan, sige. Ito sabi niya kasi. Okay? Yung lahat ng krimen dyan, because isabong is legal. Teka lang. Unahin natin to mga. Wait lang ha. Unahin lang ako. Na video. Ito ba yun? Ito. Wait lang ha. This is, natin yung data. Date. March 18. Itong isa is, teka lang. Unahin natin. March 18. Ito is March 30. Oh. Mag-March 18 muna tayo, ha? Mag-March 18 muna tayo. Nasaan na yun? Wait, nasaan na? Oops, nawala. Wait lang. Kasi yung video ko. Ito. 50 million kada usa. Sugot mana? Ulit. Unya tagaan ta mo og 50 million kada usa. Ano yun, mga kred? Hindi ko maintindihan, ha? The third and missing sa Sabongeros case, let the police solve the problem. Hindi niya mo nawaan dahil Cebuano ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bibigyan ko kayo ng atag 50 million bawat isa. Sang-ayon ba kayo? Problem. Sige. Kasi ang laki ng kinikita. Sugot mana? So payag ba kayo? Kanang inyong titulo, ha? Basig inyo nang ipustag sabong. Sabong. O diba? Ano ito? Tinuturuan pa magsugal? Tama ba? Ipusta sa isabong? Hindi. Sabi niya, baka ipusta ninyo yan. No? Dahil Cebuano kasi, di masyadong naunawaan ni Jose Claire Castro.
Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. Oh, yan. Malaki talaga ang matanggap sa gobyerno daw galing sa isabong. O di ba mga kung ito kalaki, meron naman silang paggagamitan pala eh. Pogo dito. Pero bakit ang laki pa rin ng inutang niya? Kaya pala ang laki-laki ng mga confidentials na nabigay sa Davao City noon kasi may pinanggagalingan. Mas may 51 billion din si Pulong. Ba? Oh. In 1 year, it gives the government billions. Karo pag nawala ng mga sabungiro, ila man tong gisurambaw ang duwa. Kanang manok nga piangan. No, so, yun. Yung nawawala daw ng mga sabungero, yun. Dinaya nila. Kahit pa dinaya nila, krimen pa rin na dadamputin at papatayin. No? Og dili ihumol sa kadlawon, pagkaugma ipaaway, di magkurog, may flu ang lamok, ay manok. Mo mana, yan ang dahilan. Unya, bawa ka na yung mga sabungero, karamihan, kanang mga tanang sabungero, magsay, mga Kristo, wapay Domingo, hold up. O nga eh, dami pa ng perang kinita ha. Sabihin natin Pogo kaya hindi nila pinakawalan yan ha. Kasi ito pala, isabong. Sa Pogo, daming pirang kinita. Sa isabong, bilyon ang kita daw. Ang laki. Asan na? Anak na. Yan, karon. Di ba? May titulo, tapos sabi isang itong gamitin yung titulo pang sabong. In-encourage pa ba niya? Hindi ko maintindihan sa Bisaya. Hindi in-encourage siya pang sabong. Baka may pahayag siya, bisan inyo nang gamiton sa sabong. Baka gagamitin ninyo yan sa sabong. Okay, tuloy natin. So, malaking kita ang gobyerno, bilyon sa isang taon. Sa isabong lang. Sa pugo pa, pero pinahinto na yung pugo. Malaki din kita. Ang tanong, bakit lubog tayo sa utang? Tuloy natin. So, sa Senado, akong undangon. Nganong undangon man ako, nga sabong man it's illegal. Nganong tugutan man si gobyerno illegal. So, it must be good. So, di ito maunawaan ni Yusek Claire, no? Na sabi daw ng Senado na ihinto yung isabong. Bakit umano ihinto? Legal yan. Sabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati. Good. Otherwise, ngano mo hatag maglisensya if it is bad? So, bakit ka magbigay ng lisensya kung ito'y mali? So, nakapabaayo para masabasang magbigay. Ang akong warning mo ni, kay kanang isa, sa bagay, kanang isabong din na magawas, di na kumusugot. Kutob na nga ito. Kanang pasagda na sila diha. Mga kri, hindi ko na maintindihan. Anyway, ito ha. Sorry, hindi mo nawaan. Cebuano ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito. At least nakita nyo na, sinabi niya, ang laki ng kita. So sabi niya, malaki talaga ang kita sa isabong lang. At alam niya naman, napakalawak noon sa pugo at malaki din ang kita sa pugo. Kaya lumabas din sa investigation na yung reward system sa kampanya kontra droga, ang reward ay nanggaling sa pugo. Okay? Tuloy natin. Ang laki ng kita ng isabong, kaya hindi niya mapahinto. At that time. Sige, tuloy. Ito na. Isabong, yung lahat ng krimen dyan, walang, because isabong is legal. When we allow gambling,
it's legal. So, pag ano, tanungin mo, anong nagawa ng Isabong dyan kung magpatayan, whether you like it or not, sa casino, pwede niya magawin. May ginawa na talaga. Babae pa yung car dealer. Ako, baka nagdududa kayo bakit hindi ko hininto. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa Isabong ng gobyerno. I make it public. Yon, di hininto dahil kailangan ng pera ang gobyerno galing sa Isabong. Now, it's 640 million a month. Ano, in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Ganon kadali. Pero, dapat din nakita ang damage nito. May mga, kahit na si Senador Bato mismo nagsabi na may pamangkin siyang nalulong sa online sugal. At may mga minor de edad na nagpatiwakal daw dahil sa sugal. At may mga napaulat na pulis na nagiging hold-upper sa 7-Eleven dahil lulong sa sugal. Imagine, ang daming nagiba na. Siguro, sa taxation natin. So, ang gobyerno can only prod. Hindi naman kailangan na reminder sa Malacanang. Nandiyan yung BIR. So, tanongin natin yung BIR, bakit hanggang ngayon hindi na kolekta yung estate tax. Ha? Ano estate tax? Yun. Bakit estate tax? Anyway, di ba, Hugo Sipe, the current O should be prosecuted. Umabot ako ng 30 taon bago ko natuklasan na napakaraming magagandang paraan ng pagtali ng tali ng huli. Yun, ba yan? Ano yun? Okay. So, saan ako? Yan. For downgrading the pharma case from plunder to graft. Siyempre, asahan pa ba yan? When the amount involved was in the millions. Sino ba nag-file ng graft? Ombudsman? Wala si Duterte? Wala si Michael Yang? Yan. So, yan pala ang dahilan kung bakit di napahinto sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ang gobyerno ay talagang nangangailangan ng pera ganun kadali. Sa isang taon, bilyon ang kita. Galing lang sa Isabong. Pero ang tanong, bakit di na-solve yung mga pangyayaring yan? Na kung alam nila na nanyunyopi, ganun lang ba kadali? Na sa Cebuano pa, tinitipi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod.